Mga pamahiin sa patay, burol at libing. Isa, ang sinumang magnakaw ng abuloy o anumang bagay na para sa patay ay magiging magnanakaw sa habang buhay. 2, bawal magpapakuha ng larawan na 3 lamang dahil mamamatay ang isan. 3, bawal magpatay ng manok kung hindi pa nakakapagbabang luksa. 4, bumibisita ang yumaw kapag ayaw umalis ang isang kulay tsokolating paru-paro. 5, hindi dapat magwalis kapag may patay sa bahay. 6, huwag kumanta habang nasa harap ng kalan dahil maagang mamamatay ang mapapangasawa. 7, huwag lumapit sa patay kapag may sugat dahil hindi ito gagaling. 8, huwag matutulog na paharap sa pinto dahil hihilahin ni kamatayan. 9, iwasang mauntog ang kabaong kapag inilalabas ng bahay para hindi mahirapan ang kaluluwa ng namatay. 10, kailangang gumising kapag may dumaang karo ng patay dahil baka isama ng namatay. 11, kapag mayroong pumasok na paniki sa loob ng inyong tahanan, ito ay nangangahulugang mayroong taong mamamatay. 12, kapag mayroong puting paru-paro sa inyong tahanan, habang mayroong nakaburol, ibig sabihin ay malinis ang kaluluwa ng taong namatay. 13, kapag nakarinig kayo ng huni ng kwago malapit sa inyong lugar sa hating gabi, ibig sabihin ay mayroong mamamatay. 14, na kapag nanaginip na nalalagas ang ngipin ay may kamag-anak na mamamatay. 15, magpalit agad ng damit pagkagaling sa burol o pakikipaglibing. Bili ni Lola, pagpag, pasyam, at iba pang pamahiin sa patay na sinusunod pa rin. Mga dapat at hindi dapat gawin mula burol hanggang pagkatapos ng libing. Sa dami ng pamahiin sa patay na pinaniniwalaan ng mga Pinoy ay may nagawa ng pelikula na tumatalakay sa mga ito. Marami ang nakarelate kaya pumatok ang comedy drama na Dead na si Lolo sa mga manunood at kritiko noong 2009. Meron pang horror movies tulad na Pagpag at Pasyam na parehong hango sa mga pamahiin at pawang box office hits din. Ibig sabihin, malaki pa rin ang bilang ng populasyon na may kamalayan o di kaya personal na karanasan tungkol sa mga bilin ng mga matatanda kapag may namatay. Nagkakaiba lang sa mga dapat at hindi dapat gawin depende sa rehiyon at relihiyon. May mga pamahiin simula sa pagpapasok ng kabaong sa lugar ng pagbuburulan ng patay hanggang sa paglalamay at kahit naihatid na sa huling hantungan ang yumaw. Karamihan sa kanila ay hindi na pinaniniwalaan, pero patuloy pa ring sinusunod dahil wala naman daw mawawala. Burol. Pagkatapos ihanda ang patay at may himlay sa kabaong, dadalhin siya sa burol. Tradisyonal na ginagawa ang burol sa bahay ng namatayan. Pero nitong mga nakaraang taon, tila nagiging mas madalas ang burol sa funeral home. Ang burol ang paraan ng mga namatayan na magbigay galang at pagkilala sa yumao nilang kaanak. Ito rin ang paraan para magkasama-sama ang pamilya sa pagluluksa at tumanggap ng pakikiramay mula sa ibang mga tao. Ayon sa pamahiin, may mga dapat at hindi dapat gawin sa burol, tulad ng habang pinapasok ang kabaong sa loob ng lugar ng pagbuburulan, dapat huwag matamaan ang anumang parte ng kwarto. Baka raw may sumunod kaagad sa patay. Hindi dapat magwalis ang sinuman para hindi rin mawalis palabas ang kaluluwa ng namatay. Kaya pulutin na lang daw ang mga kalat. Iwasan ang mga pagkain gumagapang sitaw, kangkong para hindi gumapang ang malas papunta sa iyo at sumunod sa patay. Bawal mapatakan ng luha ang salamin ng kabaong. Mahihirapan daw umakyat sa kabilang buhay ang patay. Kailangan parating may bantay sa burol kahit magdamag. Kaya paglalamay din ang tawag sa pagpunta sa burol. May paniniwala kasi na hindi pa nakakaakyat sa kabilang buhay ang patay kaya dapat pa rin daw samahan. Para sa makikiramay, iwasan ang pagsusuot ng makukulay na damit, lalo na ang pula. Masyado raw masaya ang kulay pula para sa malungkot na okasyon. Hindi nirerekomenda ng mga matatanda ang pagpunta ng buntis sa burol. Baka raw isama ang baby ng kaluluwa ng patay sa kabilang buhay. Bawal maghatid ng bisita palabas ng burol. Hindi raw iyon nalalayo sa paghahatid sa kabilang buhay. Kapag galing sa burol, huwag didiretso sa bahay. Dapat munang magpagpag para hindi mauwi ang dalamhati mula sa lamay. Libing. Pagkatapos ng ilang araw na burol, hinahatid na ang patay sa kanyang paglalagakan na huling hantungan. Kumpara sa syudad, mas maraming sinusunod na pamahiin sa patay sa mga baryo sa mga probinsya. Kabilang sa mga iyan ang bawal magbuhat ng kabaong ang pamilya ng patay.
baka raw may sumunod kaagad sa sapatay. Habang nilalabas ang kabaong, dapat hindi pa rin ito makasagi ng anumang parte ng kwarto. Para rin daw maiwasan ang pagsunod sa hukay. Kapag nailabas na ang kabaong para sa libing, bawal na ang mga kaanak na pumasok sa bahay o lugar ng burol. Kailangang magbasag ng baso o palayok. Simbolo raw iyan ng pagbabasag ng malas para walang sumunod sa hukay. Pagdating sa libingan, tinatawid isa-isa ang mga batang kaanak sa ibabaw ng kabaong. Para raw hindi magkasakit ang mga bata o kaya dalawin ng patay. Pagkatapos ng libing, kailangang maghugas ng kamay ang mga nakipaglibing bago sila pumasok sa kani-kanilang mga bahay. Pag-iingat daw laban sa mauwi na dalamhati mula sa libing. Kahit nailibing na ang yumao, hindi pa natatapos ang pamahiin sa patay. Nariyan ang pasyam o siyam na araw pagkaraan ng libing. Kailangan daw magpadasal. May paniniwala kasi na hindi pa agad umaakyat sa kabilang buhay ang kaluluwa ng patay. Mangyayari iyan sa petsa ng ika-negatibo, 40 days ng pagkamatay, kaya nagtitipon muli ang mga naiwanang kapamilya.